Ayan mga ka-crypto, ito po ang ating unang balita tungkol kay XRP sa video na ito. Kung saan sabi rito, I was offered $25,000 to defame XRP, coordinate anti-Ripple campaign, media personality. Ayan, nabuking po ang $25,000 na bayad para siraan si XRP. Yan, meron ka bang may nakita ka na bang post na nagsasabing scam sa XRP? O binenta ko na lahat ng Ripple ko? Bago ka maniwala, pakinggan mo ito. Meron pong isang sikat na crypto influencer. Siya po ay si Pampios. Siya ay binuweltahan ng isang private offer na natanggap niya. Isipin mo, inalok siya ng $25,000. Mga 1.4 million pesos po yan para sa kung i-convert sa pera natin. At binayaran po siya ng ganyang kalaking halaga para lang manira. Akalain mo yun, pwede ka na palang yumaman sa paninira, hindi lang sa pag-invest. Ano nga ba ang detalye ng scripted na atake na ito? Yan, hindi lamang po ito basta alok. May kasama pang script ang utos. Sabihing scam daw ang Ripple. Itag sila ng direkta at akusahin. Yan, akusahin silang sanhi ng wealth distraction. Ang mas matindi, 50% upfront payment pa ang kanilang offer. Kumbaga, down payment muna bago ang paninira. Parang sinilang, di ba? May budget ang mga haters. Pero, imbis na tanggapin ang pera, ginawa ni Pampios ang hindi inaasahan. Ipinost po niya ang screenshot ng usapan. Kaya yan po yung usapan. Yung akala nilang easy money, naging easy exposure ng kanilang maduming laro. Ito po ang tanong, bakit ngayon? Bakit sa XRP? Dito po tayo mag-isip. Bakit may naglalabas ng ganitong kalaking pera para lang kontrolin ang narrative laban kay XRP? Sabi nga ni Pampios, ang daming paulit-ulit na talking points sa X at saka YouTube ngayon na parang iisang tao lang ang nagsulat. Hindi lamang po si Pampios ang nakaranas dito. Pati si Dom Kwok dito. Siya po ang co-founder ng ECA. Siya ay nag-confirm na marami ring lumalapit sa kanya. At minsan, mas malaki pa sa $25,000 ang kanilang alok. Ibig pong sabihin ay meron po talagang anti-XRP lobby na handang gumastos ng milyon-milyon para lang hindi sumikat ang asset na ito. Kung ang isang project ay wala namang silbi, bakit gagastos ang kalaban para lang pabagsakin ito? May kinakatakutan yata sila. Ngayon ay ano nga ba ang katotohanan sa likod ng narrative na ito? Madalas po nating makita ang bangayan sa pagitan ng XRP community laban kay Bitcoin o Chainlink maximalist. Normal lang po talaga ang competition. Pero ang bayarang paninira, ibang level na yan. Ang takeaway po natin dito, huwag pong basta-basta maniniwala sa mga viral bad news. Minsan hindi po yan opinion. Yan ay binayaran sa USDT. Isipin mo na lang, kung may $25,000 ka, bibili ka ba ng XRP o ipambabayad mo sa influencer para manira? Mukhang alam na natin kung ano ang mas matalino at mas marangal na choice. Ngayon ang masasabi ko po rito, dito po sa mundo ng crypto, hindi lang presyo ang volatile, pati ang katotohanan. Ngayon alam mo nang may budget ang paninira. Yan ang paninira
mas magiging mapanuri po sa bawat nababasa natin. Dahil sa dulo ng araw, ang solid na tech, hindi kailangang magbayad para magmukhang magaling. At ayan naman po ang ating sunod na balita rito. Sabi rito, XRP could resume downturn to 0.50 before next major rally. Yan, babagsak ba talaga itong si XRP sa presyong 0.50? Yan mga ka-crypto, akala nyo ba tapos na ang kaba? Hold your breath dahil may babala ang mga eksperto. Si XRP raw, posibleng bumalik sa presyong nakita natin noong November 2024. Kaya ouch! Mula po sa kasalukuyang $1.50, posibleng nga bang bumalik ito sa 0.50 o 50 cents bago ang susunod na moon mission? Kaya pag-usapan po natin ang flash sale na kinatatakutan at hinihintay ng marami. Ayan mga ka-crypto, kamakailan ay naglabas po ng matinding babala ang kilalang pundit na si Echo the Truth. Ayon sa kanya, nawalan si XRP ng key technical support. Sa madaling salita, para itong floor na biglang nabasag kaya dire-diretso ang kanyang pagkahulog. Kahit nakita nating pumalo ito pabalik sa $1.50, huwag daw tayong pakakasiguro. Bakit? Dahil ang overhead resistance o yung kisame ng presyo ay masyadong matibay. Para kang tumatalon sa trampoline pero simentado ang ceiling. Uuntog at uuntog ka talaga. Ngayon ay ano naman ang warning ni Hoskinson? Hindi lamang po si Echo ang nega ang vibes ngayon. Maging ang founder po ng Cardano na si Charles Hoskinson ay nagparamdam na. Sabi niya asahan daw ang mas matinding pressure sa crypto market sa mga susunod na buwan. At bakit? Dahil ang crypto ay direktang bumabangga sa traditional financial system. Alam niyo naman, ang mga legacy players, hindi po sila papayag na basta-basta na lang mawalan ng corona nang walang laban. Kumbaga sa laro, nasa boss level na tayo, nasa boss level na tayo, kaya lalong humihirap. Pero ito po ang twist. Hindi ito bad news para sa lahat. Para sa mga veterano, ang pagbagsak po sa 0.50 ay tinuturing na major flash sale. Sabi nga ni Echo dito, ang mga sharp corrections o matitinding pagbaba ay madalas na pampabuelo lang para sa mas malaking rally. Parang pana, kailangan mong hilain paatras para lumipad ng malayo pasulong. Habang ang iba ay nagpapanik, ang mga pro ay nag-aaral, nagbi-build at nilalagay ang kanilang XRP sa mga regulated DeFi protocols para kumita pa rin kahit pula o red ang market. Ngayon ang masasabi ko po rito ay huwag po tayong mangutang para lang pang crypto. Huwag nating tularan ang 2021 na mistakes. At lagi po tayong magkaroon ng disiplina. Ang 0.50 ay hindi dulo ng mundo, kundi posibleng pundasyon ng susunod na yaman. Kaya ang tanong, handa ka na bang sumalo o manood ka na lang sa gilid? At ayan, sabi naman sa balitang ito, XRP recoups Thursday's losses at $100,000 whale transactions and unique addresses spike to new highs. Ayan, ang pagbangon ng XRP o sa pamamagitan po ng the whale effect or epekto ng mga whale. Alam nyo ba yung feeling na parang katapusan na ng mundo nitong nakalipas na Huwebes?
yung pula lahat ng charts at pati yung savings mo parang naging magic at biglang nawala? Well, mukhang may plot twist po tayo. Habang ang karamihan ay abala sa pag-iyak at pag-panic sell, may mga giant sa ilalim ng dagat na tahimik lang na lumalamon. Ang global crypto market ay nawalan ng $311 billion sa loob lang ng isang araw. Isang bagsakan na mas masakit pa sa break-up ng iyong ex. Ayan, ito pong February 5 ay nag-dive ang buong market ng mahigit 12%. Pinakamalalang intraday decline ito simula noong sumabog ang FTX noong 2022. Ang XRP bilang isa sa pinaka-liquid na altcoin ay hindi po nakaligtas. Bumagsak po ito ng halos 20% hanggang $1.21. Para itong air pocket moment, yung biglang nawala ng suporta kaya dire-diretso ang kanyang hulog. Habang si Bitcoin ay nalagasan ng mahigit $200 billion, si XRP naman ay nawalan ng $18 billion. Akala ng marami game over na. Pero teka, dito na papasok ang reverse card. Fast forward po tayo sa loob ng 24 hours. Biglang nag-iba po ang ihip ng hangin. Habang si Bitcoin at Ethereum ay dahan-dahang gumagapang paitaas, si XRP ay parang uminom ng sandamakmak na energy drink. Umakyat ito ng 21% para muling tumungtong sa $1.46. Ang sikreto, simple lamang po. Yan ay ang mga whales. Ayon po sa sentiment, habang ang mga retail investors ay natatakot, ang mga whale transactions naman o yung mga galawang $100,000 pataas ay pumalo sa 4-month high. Halos 1,400 na ganitong kalalaking transaction ang naitala habang bumabagsak ang presyo. Ngayon, hindi lang po whales ang bida rito. Ang tinatawag na unique active addresses sa network ay biglang lumobo sa mahigit 78,000 sa loob lang ng 8 oras. Ito po ang pinakamataas na aktibidad simula noong September 2025. Ibig pong sabihin, buhay na buhay ang XRP Ledger. Kumbaga sa tindahan, kahit nagkakagulo sa labas, puno ang cashier sa loob. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis ang recovery ni XRP kumpara kay Solana, BNB at maging si Ethereum. Ngayon ay ito naman ang masasabi ko tungkol dito. Bagamat bearish pa rin ang overall trend ng market sa nakalipas na linggo, pinatunayan ni XRP na kaya nitong bumalik agad mula sa knockout. Kaya ang leksyon po dito ay huwag pong basta-basta magpapadala sa takot kapag ang mga dambuhala ay nagsisimula ng bumili. Sa crypto, ang dugo sa kalsada ay madalas na hudyat ng susunod na malaking rally. Kaya ang tanong ngayon ay ikaw ba ay kasamang sumabay sa mga whale o naiwan ka sa pampang? Ayan, sabi naman sa balita na ito, XRP pullback serves as discount on one of the best digital assets globally. Analyst. Ayan, nag-sale sa XRP. Kaya bakit hindi ka daw dapat magpanik ngayon? Ayan, grabe po yung nangyari nitong nakalipas na February 5. Habang ang iba ay parang nakakita ng multo sa sobrang takot dahil bumagsak sa XRP sa 1.13, ang mga batikang crypto analyst naman ay chill lamang. Sa totoo lang, para sa kanila, hindi po ito trahedya.
Ito ay isang flash sale. Kung akala mo katapusan na, mukhang nagkamali ka ng akala. Ngayon ay pag-usapan po natin ang pananaw ni Mason vs. Lewis. Ayon po sa sikat na crypto YouTuber na si Mason vs. Lewis, ang kamakailang pag-slump ni XRP ay hindi rason para magpanik. Inamin niya nakakapagod din talagang mag-antay. Isipin mo mahigit 7 taon nang nag-aabang ang marami para sa $5 na price target na yan. Pero sabi niya, ang short-term weakness ay pagkakataon para sa mga patient investors. Ang tawag po niya sa pagbagsak na ito ay isang malaking discount para sa isa sa pinakamagandang digital assets sa mundo. Ngayon ay bakit nga ba kampante itong si Mason? Kasi po nakabili siya noong nasa presyong 0.17 hanggang 0.50 pa lang ang presyo. Kaya kahit umalog po ang market, nakangiti pa rin siya. Ang problema kasi sa marami, kung kailan nasa $2 to $3.50 na ang presyo, doon naghahabol. Parang pag-ibig. Kung kailan malayo na, doon mo gustong habulin. Sabi nga ni Nick ng Web3 Alert, maraming nag-aalinlangan sa $1.20 entry point pero handang sumugal sa peak. Baliktad, di ba? Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Buffett strategy. Ayan. Maging ang CEO po ng Ripple na si Brad Garlinghouse ay may pa-reminder. Ginamit niya ang sikat na linya ni Warren Buffett na be greedy when others are fearful. Ayan. Nung natakot ang lahat sa pagbagsak, doon dapat naging mapanuri. At tama nga sila dahil mula sa 1.13 low, biglang humataw sa XRP pabalik sa $1.53. $1.53. Isang mabilis na 21% gain para sa mga matatapang na sumalo sa baba. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang utility na XRP sa cross-border payments at saka real-world asset tokenization ang siyang tunay na puhunan dito. Hindi po ito basta barya-barya lang. Ang pullback na nakita natin ay paalala lang na dito sa mundo ng crypto, ang mga may diamond hands at tamang diskarte ang laging panalo sa dulo. At ayan, ito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At ang sabi rito ay Phoenix Reborn shares XRP targets for February 2026 after $1.10 bottom. Ayan. Ang target ngayon daw February, ayan, ayon po sa Phoenix Reborn prediction ay ang $10. Ayan, kaya mula po sa 1.10, ayan, ay patungong $4.20 tapos $10. Kaya, ayan, akala po ng marami ay tapos na ang maliligayang araw na XRP nang bumagsak ito sa $1.11 nitong linggo. Mula po sa $3.66 na peak noong July 2025, mahigit 70% ang nawala sa halaga nito. Maraming umiyak, maraming nagpanic sell, at marami ang nagsabing scam na naman ang crypto. Pero teka lang, bago ka magbenta ng kidney para pambayad sa utang, pakinggan mo muna ang pinakabagong update mula sa mga veteran analyst. Ayon po kay Extravod, siya po ang founder ng Phoenix Reborn, nabuo na ang tinatawag na bottom. Ibig pong sabihin nito, ito na yung pinakasahig. Ang base range na $1.23 hanggang $1.30
ang siyang magsisilbing springboard para sa susunod na paglipad. Para itong spring, habang mas dinidiin, mas malakas po ang talbog paitaas. At sa katunayan, mula po sa $1.11 na low kahapon, bumalik agad ito sa $1.44. Isang solid na 28% rebound sa loob lang ng 24 hours. Ngayon ay bakit hindi ito end of the world? Kung titignan po natin ang kasaysayan ng XRP, hindi na ito bago. Sabi nga ni Crypto Bull, sanay na si XRP sa ganitong shake out. Dati nga bumagsak ito sa presyong 0.25 papuntang 0.11 at mula 1.96 papuntang 0.28. Pero ano ang nangyari? Laging may recovery na mas malakas pa sa nauna. Ang tawag po dito ay accumulation phase. Panahon kung saan ang mga weak hands ay nagbebenta sa takot, habang ang mga smart money ay tahimik na namimili. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang galaw ng isang whale na nagsagawa ng 1 million buy orders. Yan, hindi lang ito basta hula. Habang ang iba ay natatakot, ang mga bigating investors tulad po ni Pampios ay nag-disclose ng $1 million buy order sa gitna ng dip. Maging si Coach JV ay tuloy-tuloy po ang kanyang pag-ipon. At bakit? Dahil ang target nila ay hindi lamang po barya-barya. Ang unang stop ay $4.20. At kung magpapatuloy daw ang momentum, ang double-digit target ay nasa $10. At hindi na imposible ngayong cycle. Yan, ngayon ang masasabi ko po rito ay syempre patience is the key. Sapagkat dito sa mundo ng crypto, ang talo lang ay yung mga nagpapadala sa emosyon. Ang market ay bumabalik na po sa recovery mode. Kung ang bottom ay confirm na sa $1.30 range, ang susunod na tanong na lang ay handa ka na ba sa $4 hanggang $10 kay XRP? Tandaan, ang presyong nakikita mo ngayon ay baka kwento na lang sa susunod na buwan. Kaya stay calm, stay informed. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.